Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Kung 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, umirma ka rito. Desidido si Senator Marcoleta na bawiin sa mga contractors ang nawalang pera sa mga Pilipino kung mapapatunayang sangkot ang mga ito sa ghost and substandard na proyekto. Sabi ng senador, nakahanda siyang kunin ang ari-arian ng mga ito para pantapat sa panlilinlang na ginawa ng mga ito sa taong bayan. Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong panlilinlang sa taong Pwede bang bayan. i-sheriff yun? At kung mapatunayang sangkot nga ang mga ito sa ghost projects, ay wala nang dapat pang pag-usapan. Halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan. Halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Diba? Matatandaan na pati si President Marcos Jr. ay dismayado sa naging project ng St. Timothy na pagmamay-ari ng mga diskaya. Sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy ito. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin panahon, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Kailangan may mangyari na. yan. Opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit papaano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan. Halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede ko gawin yun. Kasi nagastos na namin. Wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Kung 50 Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Opo. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung... Ayun. Kung sino man yung... Hanggang saan ang aabutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? Ikaw, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWH, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong panlilinlang sa taong Pwede bang bayan. i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Merong ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Generalson, royalty lang po kami dyan eh. 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki. Kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na Ayun. kasangkot ka dyan eh.
Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Oho. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw ho nasira yung negosyo niya. Ganun. Ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Maniwala ka sa akin. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala itong napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin ni hindi sila nakikipag-coordinate O yun, at least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo. Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. Ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi, Hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. Hindi, kung ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dala-dala ng tao. Wala talaga. Ganun ba? Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss doon eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? Hindi, David ang apelyido. naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Oho. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Oho. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yon. Oho. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Oho. Marami kang kaibigan. Puro contractors naman. Ha? Circle of friends eh. Oho. Wala. Alam mo ba, Sen, kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office. Opo. Meron palang dito, binabanggit dito yung OP, yung Executive Order number 186. Binasa Yung na nauna opo. dyan, 510. Aha. Tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Aha. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo. Kasi Sila- 2006 yung una, di ba? Aha. Baka kala mo hindi ko kabisado lahat yan. Ako, kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, Nang tama, oo. ay, bahala ka sa buhay mo. Ayun. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Sen? Balisasa. Balisasa. Bababalisasa ka pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan Makapangyarihan nga yung opisina na yan. sa Nelson, flood control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan eh. Oho. Tingnan mo yung nasa kundi pangalawa, pangatlo, pang-apat na whereas. Basahin Eto. mo. Mandates that the Department of Environment and Natural Resources... Tagalog mo na. Ay, hindi. Ano to eh? Pa-English ka pa eh. The Primary Government Agency. Oh, ano? Ayun, Primary Government Agency. Oh, ano? Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Oo. Na? Responsible for the conservation, management, and development of the country's environment and natural resources, as well as their proper use, and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived therefrom. Hindi yan. Mali ka sa binabasa mo. Ito, yung kasunod. Yan. Sen, there are existing river basin and flood control project that should be rationalized into the integrated river basin development. Ano yung executive order na binabasa mo? 816 ito. Hindi, yung Sen. 510 ang basahin mo. Ayun na una. Yan.
Oho. Yun na, una. Executive Order nauna yung 510. 800, nauna yung 510. 510 muna, Hindi tayo Nelson. magkaintindihan eh. Eh, habang hinahanap mo, sige, habang hinahanap Wala mo. ako nung 500 eh. Hanapin mo. O, sige, ikaw. Ang punto ko, Sen, itong ahensyang ito ay binaliwala na matagal. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue Ribbon at sa pamamagitan niyo po, baka naman mapasigla natin, may nasave tayong ahensya ng gobyerno. May structure Sa halip na na eh. buwagin natin, Sen. May structure na Wala siya. patay na eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Oho. As in, Sa tingin ko patay. ganun ho ba? Wala talaga. Hindi na ho pwedeng ma-revive. Baka ma-CPR ko, mabuhay man lang. Kawawa din naman eh. Kung ikaw ang bumubuhay, kasi Opo. isipin mo, si Lazaro, kaya siya nabuhay, tatlong araw pa lang napatay. Opo, ito pala matagal. 206. Oho. Ano 200? 2006. Ano na tayo ngayon? 2025 na. O ilang taon na nakararaan? Oo nga pala. Mabubuhay mo pa yan. Baka ni Buto, hindi na natin makikita dyan. Kung halimbawa, 1 week pa lang, Oho. tatawagan ko si Saito, baka kayang buhayin ni Saito. Kasi 1 week pa lang eh. Baka may konting Baka init-init ma-revive pa pa. yan eh. Hindi kasi naalala ko, Sen, noong sa pagdinig ng kamera, nung nasa kamera pa po kayo, minsan na ninyong natalakay yan eh. Isibihin, dapat nung mga panahon na yon, sana ang DNR, binuhay naman lang sana, at napakahalaga pala ng papel ng ahensya, ng opisina na yan. Di ho ba? Walang ano yan. Wala ho ba talaga? Dapat tanggalin na lang yan. Ginagawang parkingan lang yan ng kung ano-ano. Ganon? Ako na lang ilagay nyo dyan, Seth. Baka mabuhay ko po ng konti. Ano ba gagawin? Mag-monitor lang naman ata, Nelson eh. Di ba? Ano ba gagawin yan? Gagawa ka ng isang comprehensive plan. Oh. Ikaw ang magmamanage ng flood control. Meron kang plano. Opo. Basahin mo yung whereas. Power and function of the River Basin Control Office. Ito na yung EO 510. Oh, Yan, opo. 510 pala siya. tingnan mo yung whereas. Baka nakikinig po yung mga taga-DNR. Isa ho na... Akin na ako na. Oh. Buhayin natin itong ahensyang ito. Ako talaga yan eh. Umaasa ako mabuhay ito eh. River Basin. Importante yan. Para maiwasan na yung ano. Tsaka para bumuo ka ng isang ganyang opisina, Nelson, at powered ng isang executive order, di ba? Panahon pala ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya binuo yan kasi may nakitang problema at kung noon pa pala gumagana yan at buong higpit na minomonitor, baka ho kahit paano, baka ang Pasig River na-resolve siguro natin. Gumanda. Sa dami po ng mga major rivers sa Pilipinas. Ito, ayaw. Yan. Whereas there are areas in the country which have no major river basins but which have nevertheless been vulnerable to major flooding and landslides and therefore need to be included in a master plan for flood control. Master plan. Master plan pa pala sa flood control. Whereas there are existing and planned river basin projects that should be rationalized into a master plan for flood control. Isip-isipin mo yan. Ito yung gawain niya eh. Pagkatapos parang hindi kumikibungasin eh. Pero isabihin ko ang head ang niyan. pinipilit ni Secretary Bonoan, meron siyang separate comprehensive plan for 18 regions. Ito yung 18 river basins. Sabi ko sa kanya, kahit 100 pang river basins ang pag-usapan natin, kung hindi integrated sa bawat isa, walang mangyayari. Tama o hindi? Tama po. Dapat talaga. Ba't hindi kayo nakipag-coordinate dito? Anong gawain nito? Executive order ito. Tanggalin na natin yan para sa ganun. Huwag na lang dumami pinasusweldo natin. Wala namang... Meron pala silang pondo, initial amount, 500 million. Ba, ang laki. Yung river basin, ano? Yung 2006. Ngayon kaya, magkano na? 500 million, ayun, nakalagay Ilan daw ang personal nila? Kasi ang balita ko, personal niya, 3 lang ata eh. Tayo na pumunta doon. Wala pala ito. Ang point ko lang, Sen, sayang naman, kung bakit sabihin, yung ahensya ganito na matagal pong binaliwala, kung halimbawa, pagtanan natin ng tao, baka mabuhay at magawa ng paraan, baka makatulong pa po ito sa problema ang kinakaharap ng ating bansa, Sen. Sa palagay ko, hindi na. Dahil sa pananagutan nila sa batas, sila yung gagawa ng isang master plan. I-integrate nila lahat ng river basins. Okay, nationwide po. 2006 ito. Sa matagal na panahon, ibig mo bang sabihin 19 years ago.
papaniniwalaan mo pa ako na may magagawa pa yan. Oo nga. Ikaw ang may mandato nito eh. 19 na taon ang nakaraan pagkatapos wala kang nagawa. Ganito pa rin ang kinasapitan natin. Mapapaniwala mo pa ako na may magagawa pa yan. Sayang. Ang pangalan, David pa naman ang pangalan. David ho ba ang pangalan? Hindi ko, Ng apelyido ata. apelyido, David. Sayang naman. Hindi, pinatawag ko nga yan eh. Kasama siya Susunod na pagdinig. sa susunod na pagdinig. Ayun, sige nga po. Kasi pinahahanap din po namin eh. Para ho naman matanong na palatuntunan ito, ilang araw na po namin hinahanap, hindi rin namin matagpuan, Sen eh. Umalis daw po ng opisina na walang pera. WP. Yung WP pala, umalis na walang pera daw eh. Hindi mo matagpuan. Nakita nyo, hinahanap nyo lang, hindi nyo pa mahanap eh. Oo nga po, kasi matanong man lang namin at malaman. Alam mo ba ang opisina nila, napakalapit lang dito? Yun na nga po, walking distance. Sir. Pwede mo lakarin eh. Oo, Bakit kasi hindi ka pa pumunta ron para kinausap mo na lang? Pumunta na po makita yung mo mismo staff kung anong natin ginagawa nila. Doon daw po sa tanggapan ng DNR, hindi rin nila makita kung saan eh. Tinatanong ko sa gwardiya, parang wala naman kami ganyang opisina dito ah. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nako po. Nagpapatintero sila eh. Kaya yung tubig na nakita mo kanina, kung makapagsasalita lamang yun, alam mo kung gusto nilang sabihin? Kami po ay buong pusong nagpunta rito kanya. Pasensya na po kayo kung nakapagdudulot na naman po kami ng pinsala sa inyo. Pero ngayon po ang pagpunta namin ay hindi po para pinsalain kayo. Ayun. Para i-dramatize lamang po namin ang pagsuporta namin sa ginaganap na pagdinig ng Blue Ribbon. Yun. Sapagkat ayaw naming magpakasangkapan. Ayaw po namin. Kasi ayaw po naming manalasa, ayaw po naming maminsala. Gusto naming magpakontrol. Bakit ang hindi? Kaya lang po, imbes na po kami kontrolin, wala. kabaligtaran po ang nangyayari. Ang hindi po nyo makontrol ngayon ay yung paggamit po ng pondo, pagwaldas ng pondo na wala pong patutunguhan. Kaya nandito po kami ngayon. Pasensya na po kung rumagasa kami kagad nang walang pasintabi. O yan ang sinasabi ng tubig eh, ng baha. Yan ang mensahe ng baha. Tama ka. Hindi ganitong gawin natin, kamo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? Huwag kang, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano isasagot nila. Di ba? Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na naglista lamang naman po kami ng proyekto. Sana man lang kung ganun lang. Paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglilista? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Parang gusto niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag. Okay lang yun. Siyempre, gusto niyang papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao? Ang importante rito, kung mapapaniwala mo yung tao, yun ang ano doon. Yun ang importante ron. So, huwag ka munang magsasalita na sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Di ba? O, palagay mo na lang. Sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to, puro palpak lahat yung nilista mong project. Bakit kung hindi pa ngayon hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Ikaw ang naglista ng project na yan? Dapat siya wala ka bang moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukol mo sa constituents mo. Oo nga naman. Dapat siya ang unang magalit. Ikaw ang unang magalit. Kaya nga ang tanong ko, sige, katungkulan mong idepensa yung sarili mo nasa sayo. Sa labanan ngayon ng sa labanan ngayon ng mga ideya, sa palengke ng mga ideya, tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang bibili niyan eh. Alam niyo naman sa tayo. Yun sa usapang matino. May malayang pagpapahayag at saka dito naman sa palatuntunan ito nilahat natin, depende po ang ating mga tagapanood. Kahit na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mong pilitin mong ibenta. Ang tanong ko sa'yo, bibiling kaya? Kasi halos lahat po ng... kasi kung bilasa na yan. Kung bilasa na yan, kahit ipamigay mo yun, hindi niya kukunin eh. Para kasi nakikinikinita ko na, Sen, na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging tono nila. Nasa Kamara ng Representante, yes po. Sige.
kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi kapag hindi Iisa ang naman, tono dapat, kapag oo. hindi isang tono, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Oho. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan eh. Choral ensemble, may rhythm eh. Opo. Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May Oo. taga-kumpas. Oo. Ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ganun ho ba? Oo. Kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho, nagsubmit lang ng proyekto, pero sa specification niya, naglaan ng pondo ang NEP, wala na kami pakialam dyan kung mai-implement man yan o hindi. Sapagkat ang implementing agency naman yan ay ang DPWH. Lalo na Kaya nga kung po papalitan ganyan. ni Nelson yan, Nelson, palitan mo. Hindi, Tanong? leading question eh. Oho. Kailangan na bang isigaw Oh. ng mga may kinalamang opisyalis ng ng DPWH? Oho. Ha? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomalyang flood control projects? Yeah. Yun, tama. Yan ang ano dyan. Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, tama. Oh. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun Ako po. meron akong sariling ano dyan eh. Kahulugan? DPWH. Okay. Dito pare, walang honest. Dito, pare, walang honest. O, di ba DPWH yun? Oo nga, O, no? yan ang sinasabi ko sa iyo. Baka meron na. Ha? Baka magkaroon na. Baka may magturo na, O, Sen. tingnan natin. Oo. Oo. Yan man ang inaasahan ko eh. Ano? Ano siya? Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Opo. Ikaw ba papayag ka? Ikaw lang maipit Ay, dito? hindi. Samantalang nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Kaya nag-umpisa lamang naman po eh. Sa konting ano ko po Maliit na... lang ang kita namin kumita dyan lang po ako. 5% lang ako dyan eh. Para po lumakad yung aking ano, di ba? Opo, Ako lang nagsimula. Actually, kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Bakit ngayon gigilitin na yung leg? Leg ko palang gigilitin. Hindi pala. Oo. Siya po ang may Ngayon, kasalanan. Bago gilitin ang leg mo, di ka pa pipiyak? Ito po. Yan ang gusto kong gawin ito mo. po yung pumilit sa akin. O, pumiyak ka, yan ang gusto kong ayan, mangyari. Sabi niya, Kaya huwag mo poponduhan sasabihin daw walang niya mangyayari, eh. ah? Poponduhan daw po niya. O, kahit ano pa sinabi niya, napaniwala ka niya. Basta Yan. magturo ka. Oo. So, ang Vox Populi, Ang matindi naman kasi dyan, Sen, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na silang lista. Oy, Jen, Nelson, may nakalista ka palang proyekto dito eh, di ba? may Ang mga, bilis nila eh. magkakasabot nga sila eh. Ganun ho ba? Magkakasabot yan. O, yung D, sabi niya. O, si Kwan, ito. Tatawagin ka. Pare, meron tayong konting Dito sa Bulacan ito, sa Bulacan. Oo, yan. O, pairam nung ano mo, as usual. O, yan. Ayun. Dating gawi. Nako po. O, di ba? Oho. O, alam mo na ngayon yan. Kaya pala, ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya, no? Isipin mo, yung DE, wala naman siyang gastos eh. Oo, wala. Ang magtatrabaho, mga taong gobyerno. Oho. Kung meron man siyang kukunin lang, siguro mga compliment lang. Opo. Yung mga equipment ng gobyerno. Oho. So kita niya, di ba? Oh. Siya yung gagawa ng program, siya yung gagawa ng design. Sang-ayon sa gusto niyang design. Quality control, hawak niya. Sino nga ano sa kanya? Wala. Siya kukolekta ngayon. Oho. At pag nakolekta niya, bagman siya eh. Opo. Pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa iyo. Nakasingil na Boss, tayo. ito yung for the boys. Nako. Oo. Masaya kayong lahat, di ba? Oo. Sino ngayon ang ano? Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa-awa? Sino ang aggrieved party? Ang taong bayan. Opo. Oh. Ang Na mamamayan. palagi na lang pinupuntahan ng baha. Yan. Oo. Kapansin-pansin daw po ngayon, sabi ng report ng ating mga kababayan, bigla pong nag-24 oras ang mga construction, itong mga pagawaing bayan. Sen, para lang, baka mamaya, dumating daw yung inspection team ng DPWH, yung mga ano pa man, at least, meron daw pong natatrabaho, Sen. Yun po ang balitang nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Nakakatuwa, ano? Opo, dati daw po. Nagkukumahog. Dati daw po, 1, 2, 3 lang ang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay na nagtatrabaho. 24 oras. Siguro nga. Oho. Pero may tatago mo pa kaya yan?
hanggat may tatago siguro, Sen, gumagawa ho ng Meron paraan. siguro, pero yung pwede sigurong kumpunin, pero yung mga nakuha na ng litrato, Oho. kamukha yung pinakikita nyo kanina, Oho. ha? Nai-record na. Siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ganun ho ba? Di ba? Yun doon sa may parte ng Lucena, Quezon, Meron ka nakikiusap eh. Natatawa nga ako eh. Oho. Kung ano-ano yung pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako'y tatanungin nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. Gagawin pa. Ganun. Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako natatawa eh. Oho, sabi ko sa'yo. Kaya po namin kumpunihin talaga. Kaya kang sabi ko sa'yo, 24 oras ang trabaho, Sen eh. Pero, ito yung Nagkukumahog. okay, tatanggapin ko yan. Opo. Kapag ka wala ng baha. Kasi kung kinumpunom ito, ang dami rin naman ko. Hindi ganun. Nakapagkumpuni ka dito, o paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Kaya kung kukumpunihin ninyo, magmilagro kayo. Binibigyan ko kayo ng 1 week para kumpunin lahat. Itinayo sa loob ng 7 araw yung isang dike, no? Di ba? Oo nga. Ay, Oo. Pero paano natin ito babalansahin, Sen? Siyempre, alam niyo po, maraming maapektuhan ngayon. Na mga pagawain, baka iba dyan, huminto, o kaya naman, siyempre, alam niyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumastos ang gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung bang pag-imbestiga namin, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka ho kasi huminto yung mga pagawain at mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi kung ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumunoy. Bahala ka, lalo mong pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo kung talagang maayos. May ongoing. Pero tinatanong natin, integrated ba yan? Kung saan na lang ang pinaggagawa mong ganyan eh. Wala rin namang ibubunga yan. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napakatibay ng ginawa mo. Opo. Jesus Marios, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga, no? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba maraming picture na gano'n lumabas na ganyan, Nelson? Oo. Hindi mo dapat... Kamukha nung nangyari nung panahon ni Noe, di ba? Ayan, opo. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo ng daw sa bundok eh. Bakit ka magtatayo ng daw? Hindi naman nila alam kung paano mangyayari. Inutusan siya, dito ka gumawa. Oo. Sila, wala namang nag-utos sa kanila. Sila lang naman ay driven nung kanilang kaswitikan na makagawa ng pera. Kahit saan na lang ilalagay. Nakalain gumawa ka naman ng revetment doon sa bundok para sa baha. Wala namang ilog doon. Kaya nga yung nakita mong initial na findings, hindi naman flood prone pero doon ka nag-concentrate. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. Hindi kasali yan. Tingnan mo yung Leyte. Leyte 262. Hindi rin kasama yan. Paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun ang sinasabi ko. Bulacan 668. Hindi, flood prone naman yan. Ayan, talaga. Metro Manila, flood prone. Pero walang nakalagay dyan. Wala rito. Yun ang sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay ng ginawa niya. Sinong dadaan dyan? Meron bang baha dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Baka sakali po kanyang magkaroon ng barilan, parang may pang-cover ang tao. Doon dadapa. Saan ka naman nakakita mga ganyan? Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road reblocking. Dahil wala nang mailatag na project, tapos na lahat eh. So kukut-kutin nila ito. Tsaka nila bubuhusan ulit. Pasagin. Mga ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control lang muna. Di ba? Pero sinabayan kayo, Sen, ng TRICOM, bumuo po ng TRICOM ang kamera. Sumabay na ang gusto sumabay. Ganun po. Wala akong problema doon. Yun naman pala. At least, kasi sabi nila, di ba yung TRICOM, parang TRICOM on infrastructure investigation. Yun din ata ang kanilang magiging trabaho. Pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Kaya nagbinuon TRICOM. So, yun pala. Sumabay ka. So, kung sumabay, di okay lamang po yan. Ang importante dyan, Sen, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di po ba? Ayun. Matindi. Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga
mambabatas sa Kamara de Representante, wag naman na niyang sweeping statement. Sabi po ni Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union. Bakit? Meron bang sweeping statement? Sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat ang buong Kamara dahil nagdudulot daw po ito ng pagdududa sa buong institusyon at nakakasira sa integridad ng mga miyembro nito kahit wala namang kinalaman doon sa inaakusa. Ginigiit po niya na nagsilbing miyembro ng House Quadcom noon pong 19th Congress ng pagiging patas ay kailangan ng pagiging tiyak at pagtalima sa due process, lalo na po sa paglalatag ng seryosong mga usapin. Ano naman record ng Quadcom sa patas na pagdinig? Kala mo noon, mayroong record ng patas na pagdinig. Fair investigation daw po, due process of law ang gumana. Nako, kaya sinasabi natin sa bandang huli, hayaan mo na ang tao ang gumawa ng hatol. Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan, tsakin mo na ang tao maniniwala sa'yo. Ang pinaka-arbiter, katapos-tapusan, yung tao eh. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Kapag hindi naman niniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, nagsayang ka lang ng laway. Ayun na nga po. Parang, sige, ayoko nang banggitin kasi may privilege speech nun. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. 10 taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawang ganun. Opo. Sapagkat yung mga walang kasalanan, hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Kaya nga yung pag-iimbestiga eh. Sino ba yung nasa likod ng mala o numalya? Yun lang nasa likod. Di ba? Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng mala o numalya. Opo, tama. So sisinuhin mo lang. Qualified naman yun eh. At mukhang dito, mukhang seryoso pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, naglulundag na dinidepensahan. Teka muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, pero pinagtatakpan ninyong may kasalanan. Baka isa na lang ang uri ninyo. Pero ngayon, Sen, kapansin-pansin, ang Pangulo nagpautos ng investigasyon. Ang DBM, lumabas na rin po, Secretary Amina Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA, ay nag-utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang DepDep, meron na rin po. Ano nga ang kanilang gagawin? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon lang nabunyag itong ganitong kalaking kontrobersya. Nagsimula na nga yung Blue Ribbon. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong pagsisasat? Bakit ngayon lang? Kasi ang dami nag-imbestiga ngayon. Mukhang lahat kayo gusto hindi nga, kaya nga suspect sila eh. Ano ba? Bakit? Ba't ngayon lang? Opo. Nason, ang palagay mo, bakit ngayon lang sila? Parang iniisip kong mabuti. O nga, no? Bakit ngayon lang? Nagsimula na ang Blue Ribbon eh, di ba? O ba't kayo nakikipagpaligsahan? Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng Blue Ribbon, hindi kaya? Paano mong i-dispute? Oo nga po. Yun ang mahirap nila. Diba? Halimbawa yung COA. Ano naman ang moral ascendancy ng COA na mag-imbestiga? Ano, gagawa ka ng fraud audit? Nag-utos na po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... Anong i-audit mo pa? Ghost projects na nga eh. Ang hahanapin ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga auditor dyan? Kaya kayo nag-audit para sabihin niyo wala kayong kasalanan. Hindi. Meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng Certificate of Completion? Yan. Yun nga, para malinaw sa karaniwang mamamayan. Yung bang, alimbawa, di ba, may project. Na-report mo, completed. Doon, di ba nakapirma ang COA dyan? Kailangan may sino-sino mga nakapirma dapat? Kaya nga kung sino yung kanilang tinalaga sa mga project, merong COA yan may COA. Nakita mo sa bawat project, merong merong DPWH, may DPWH na billboard. Meron din billboard ang COA. Sino yung pumirma na COA? Sino yung district engineer? Sino yung provincial director? Hanggang kailan naabot to? Sa USEC ba? Hanggang USEC? O pirma? O nakakolekta kayo? Nakakolekta kayo?
X amount of money, wala palang project. Ayun. Ano ang iimbestigahan mo pa doon? Anong fraud audit mo gagawin dyan? Wala. Ghost kasi talaga. It is fraud in itself. Oho. Kaya, well, Ang hahanapin ko dyan, sino-sino ang nasa likod niyan. oho. Sa gusto nyo, sa ayaw nyo at sa gusto, kailangan ilitaw ninyo kung sino-sino yung mga may kinalaman sa mga ghost projects at marami pa ngayon ang maaaring makuha dyan. So, tamang-tama Initial lang yung sinabi niya, Bulacan pa lang. Oo nga po. ng Bulacan Pangulo. pa lang. Paano yung Tarlac? Paano yung Pampanga? Naku, Nueva Ecija. Paano yung Bicol? Oho, yan. Paano yung Mindoro? Yan, nako. Yung Romblon pa, Sen, nako. Romblon daw, parang ilan din na... Kasi yung sabi nila, ang dami daw proyekto sa Romblon. Kasi tahimik daw yung Romblon, hindi gaano pinupuntahan ng mga sino-sino. Totoo naman yun eh. Ganun ho ba? Wala man nakikita. Yung unang punta ko doon, Opo. naghahanap ako ng mall. Oo, sa Romblon, oo. Wala. O sige, wala akong makitang mall. Opo. Wala bang tindahan dito? Wala talaga akong makita eh. Oho. Tahimik. Tahimik daw po Supermarket. kasi Romblon, no? Dahil ang pupuntahan ko, may usapan kami ni Kong Budoy. Kung Budoy Madrona, oo. Dinaanan ko, puro bundok. Oho. Kaya, puro puno. Oo. Puro kulisa pa nga ang sumalubong sa akin. Tahimik. Paano mo iisipin na mayroong magko-complain doon? Diba? Ayun. Kaya pala sabi ng suki-suki. Ang problema daw po, yung mga kontraktor ng taga-Romblon, hindi ba ibigay sa kanila? Hindi sa mga laki ng- taga-Romblon. Hindi taga-Romblon Ang may project doon. Ang gumagawa ng, may mga project na, pero hindi taga-Romblon ang gumagawa ng proyekto. Yun nga. Sa paano yung district engineer siguro humiram na naman kay Ayun. Kay Nelson. Kay Ibang Nelson. kumpanya. Pamisa-misa si Jen. Ayan. Ang bilis. Ang gagawa siya. Ang suki daw po doon sa Romblon, sa mga taga-Bicol. Yun daw. Kasi ang Romblon, Opo. malapit sa Mindoro yun di ba? Nagkalat ang mga sa Mindoro Tabi-tabi ata yung Isip-isipin mo. Mimaropa na yun, ano ha? Oo. Nako. Anyway, yun lang naman ang ipinararating sa atin. Basa tayo ng mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Ito po, ang ating tanong, kailangan na bang ituro? Ituro na yan. Ituro ang mga politiko sa likod ng maanumalyang flood control projects. Sabi ng ating reactor sa iyo po, dapat lang nasiyasatin. Lalo yung DPWH, dali ng pera, walang hirap kapag may buwaya. Aba, ipamarkoleta. Ngayon daw pala, hindi na, isumbo mo kay Tulpo. Dapat sana, ang tanong ituturo kaya nila? Kasi medyo mabigat yun di ba? Kasi mangangailangan ka talaga ng lakas ng loob doon. Maglalakas loob kayo sa lang ituro, no? Ituturo kaya nila? Nako. Sana yan. Di ba? Nandyan Ayan. Ipapamarkuleta kaya nila? Manbik Cruz, Lakap, Nabota City. Dapat lang pong ituro para malaman ng taong bayan na naghihirap sa kagagawa nila Nuna ng Yonlong, Hong Kong. Kailangan po para managot Jazz Vlog ng La Union. Jazz, Kuya Jazz, magandang hapon. Opo, kailangang may maituro at na magkaalaman na at may mapanagot talaga. Melanie Jimenez ng Imus Cavite. Tama po, Sen Marcoleta, ituro na yung mga kongresista at singilin ang mga kinita nila. Omar Magpayo ng Milan, Italy. Dapat na silang kilatisin at balatan para di pamarisan. Albert Villarey ng Maynila. Opo, at makulong naman ang mga gahaman yan kapalit ng kinurakot at sinayang na buwis natin. Rafael Javier, Santo Tomas, Batangas. Kailangan po pangalanan para hindi na namin iboboto sa susunod na butuhan. Janice Perez, Chim Chai Chu, Kowloon, Hong Kong. Pero ang sinasabi natin na ituturo, lahat ng nasa likod niyan. Hindi natin sinasabing mga politiko lang. Lahat po. Lahat ng may kinalaman, ang mga opisyalis ng DPWH, DBM, kung talagang may ano riyan, di ba? Ayan. Oo,